Ay, magandang araw po sa ating lahat. At hahanap tayo ng hihingi tayo ng banaba. Tulad ng sabi ko sa inyo, yung banaba, maganda din ng banaba para sa UTI. Okay? So kahit man wala kang UTI, okay lang din na mag-inom ka ng banaba dahil maliban kasi sa magaling yan sa UTI, marami pang mga benepisyo yan na pwede nating makuha. May ginawa na ako na video patungkol dyan sa banaba na yan at yung mga benepisyo niya, nandun na rin sinasabi ko. Kaya mahalaga na kahit wala pa tayong sakit, magiinom na tayo ng mga organic. Wala namang epekto sa katawan natin yan. Okay? So hingi muna tayo ng banaba. Dito sa kapitbahay namin may mga tanim na banaba. Hello sir. Baka pwede ako makahingi ng banaba sir? Kahit para gamot ba sa ano? Native pala ito na banaba sir, no? Laking tulong nito sir kasi yung UTI. Ay, nagkaroon kasi ako ng UTI. Thank you sir ha. Wala ako dito. Okay mga mahal kong kababayan. Ito po yung banaba. Yan, kung pamilyar nyo po siya. Yan. Okay. Kailang ito kasi ang problema nito nasa tabing kalsada to. Yan, kung makikita nyo. So, dapat pag nag-ano kayo nito, kailangan hugasan talagang mabuti. Dahil, tulad ng sabi ko, nasa tabi siya ng kalsada. Mamayari ito ng Malaysian Embassy. Tanim nila to. So, yan. Maraming puno ng banaba yan, mga banaba yan lahat. Kung nakikita nyo lahat yan, yan banaba lahat yan. Iba kasi yung mga tanim natin sa probinsya dahil hindi siya masyadong prone sa mga usok. Alam naman natin ang mga puno ng kahoy, isa din to na nagpapabawas sa yung usok ng mga sasakyan. At sinasala nila kaya napupunta sa mga dahon. So no choice ako kasi wala namang banaba dito na nasa kabundukan kasi syudad naman tong pinag-anuhan namin yan, tabing kalsada. Kaya hugasan lang din na mabuti. Okay? Ibis na magbibigay ng benepisyo, mamaya magkasakit ka pa dahil nasa usok o hindi mo hinugasan. So, yan ipakita ko sa inyo, banaba. Yan yung banaba. Yan, yun yung pinakadahon niya. Yan, papansin mo. So, ulitin ko, nagawan ko na to ng video noon kung ano yung mga makukuha benepisyo dito sa halaman na ito. Okay? Ganyan lang ang gagawin. Kuha ka lang ng dahon. Okay. So, yan. Huwag lang masyadong marami para sa susunod may makukuha ka pa na mga dahon ulit. So ito lang yung mga puno ng banaba dito. Tapos tulad ng sabi ko, kuluan lang naman to ng tubig. Okay? Mga 5 minuto pagka napakuluan mo na, pwede mo nang gawing tsaa. So yan yung nakakalungkot dito sa Maynila dahil wala talagang mga halaman dito na hindi malayo sa yung hindi siya expose sa usok. So magtiis, walang magawa. Ito naman kahit nakasagap ito ng mga usok, gasan lang na mabuti, may benepisyo pa naman ito. Kaya sa atin, huwag nating hayaan yung katawan natin dahil yun lang ang puhunan natin. So hindi natin maaabot ang ating mga pangarap kapag may mga sakit na tayo sa katawan natin, okay? So salamat sa panonood. Mamaya-maya kita-kita tayo ulit at gagawa na naman tayo ng mga magagandang video na mapagkuhanan nyo ng aral. Okay? Mag-ingat kayo palagi at magandang araw ulit po sa inyong lahat.